Magandang umaga mga kababayan, Biker Adventure YouTube channel. Mga kababayan, mayroon lang tayong balikan itong viral video mga kababayan sa social media, no? Itong isang empleyada ng Procter and Gamble, mga kaibigan, nga inaalipusta si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, nga ngayon kasalukuyang mayor ng Davao City, nga siyang nakaditin ngayon dito doon sa Netherlands, no? Mga kababayan, nag-viral itong video ni Clarissa Pamadipas nang dahil sa kanyang ginawa, no? Inalipusta niya si former President Rodrigo Roa Duterte sa party yata nila yon, mga kababayan, sa party ba yun ng Procter and Gamble o meeting? Marami sila. At talagang sabihin nyo, parang party eh. Ang sabi niya, OFW daw tawag sa mayor nga working abroad. Sabay tawanan, mga kababayan, nagkakaloko. Mayroon pang isang second emotion pa. Yung nakatuga ba yun o parang sutana nga kulay violet. Hindi ko malaman kung bading yun o no? Ang sabi pa niya, minumostra pa, mga kaibigan. No? Naka-isolate daw siya ngayon. Naka-isolate. Parang nakakaloko. Hindi man totally binanggit ang pangalan ni Rodrigo Duterte. Pero, yung minumostra niya, at saka yung nasa ibang bansa, si former Rodrigo Roa Duterte talaga ang ibig niyang sabihin. Mga kababayan, siya ngayon ang sumalo sa galit ng mga Pilipino. Siya ngayon ang napagbuntungan ng sama ng loob ng super majority mga Pilipino nga nasaktan pa sa pagkidnap ng administrasyong Marcos kay PRRD at itinapon sa dahig, no? Nga walang due process, walang tamang proseso, no? Illegal. Ginagamit ang kapangyarihan at ang pira ng bayan upang si PRRD ay maitapon doon sa ibang bansa. Ito ngayon, mga kababayan, no, itong si BBM, no, matapos siya nagiging presidente ng dahil sa mga Duterte, no, yun ang ginawa niya ngayon sa pamilya Duterte. Una-una, noong kapanahunan ni PRRD, no, ipinalibing ang ilang taon nang nakahimlay niyang yumaong ama. Ipinalibing ni PRRD sa libingan ng mga bayani kahit ang daming tumutol, ang daming mga politisyan, mga dilawan nga kumontra, pero walang pakialam si PRRD. Talagang nanindigan siya, pinalibing niya. Walang nagawa ang mga dilawan, no? Dapat yan ang ni Marcos Jr. Yun dapat ang itanim niya sa isipan niya. Hindi niya dapat makalimutan yun. Ilang presidente nang dumaan, hindi nagawang ipalibing si Marcos Sr. Kung hindi naging presidente si Duterte, hindi yun mailibing. Sumunod, itong si Clarissa Pamadipas, walang utang na loob din, no? Siguro isa to sa nabakunahan sa vaccine ng pandemic na libre. Wala tayong binabayaran. Dahil sa galing ni Rodrigo Roa Duterte, dahil hindi gumawa talaga siya ng paraan kung paano niya maprotektahan ang kanyang sambayanang Pilipino. Gumawa siya ng mga paraan, nakakuha siya ng vaccine malibre para sa mga Pilipino. Walang binabayaran. Gusto niya lahat mga Pilipino ligtas. Lahat mga Pilipino mabakunahan nga walang babayaran. Ni piso walang babayaran. Libre yun. Kung yung pandemic na yun, nagkataon nga si BBM ang naging presidente, sa tingin nyo, mga kababayan, anong mangyari sa atin? Diba? Itong babaeng ito, hindi natin alam kung nabakunahan to. Malamang nabakunahan to. Kasi isa itong empleyada eh. Pangatlo, ang ginawa ng mga Duterte kay Marcos Jr., no? Noong panahon ng presidential election noong 2022,
nakiusap talaga si Marcos sa si Amy Marcos sa Sara Duterte nga makipag-combine sa kanila upang talunin ni BBM siyang kasalukuyan dating Vice President kasi Leni Robredo, kasi hindi naman talaga sila mananalo kay Leni Robredo kung hindi dahil sa mga Duterte. Kung hindi dahil sa mga Duterte at sa supporter ng mga Duterte, hindi talaga sila mananalo kay Leni Robredo. Nung unang laban sa Vice President, tinalo siya. Diba? Nagprotesta siya pero wala siya na nga, talagang talo siya. Ayaw niyang maulit yun. Kaya pinakiusapan talaga niya si VP Sara nga makipagkunay sa kanya, mag-unity sa kanya upang matalo niya si Leni Robredo at makabalik sila sa Malacanang. Nangyari ngayon. Diba? Pero anong ginawa nung naging presidente siya? Diba? Pinahirapan niya ang pamilya Duterte. Talagang gusto niyang itapon si PRRD. Diba? Napakidnap niya. Itinapon sa Netherlands. Gamit ang pira ng bayan. Tapos si VP Sara gusto pa niyang ipa-impeach. Ito ngayon, ang impeachment mga kababayan. Very excited itong trial ng impeachment mga kababayan. Kasi sabi nga ni VP Sara, gusto talaga niyang matuloy. Gusto niya ma-impeach kung ma-impeach, ma-acquit kung ma-acquit. Basta ang importante daw sa kanya magkaroon ng trial. Kasi ito mga Duterte, hindi ito patas to pag lumaban. Hindi ito gusto nga magtagumpay nga hindi pinaghirapan. Ang gusto ni VP Sara, ang tagumpay kanyang makakamit ay pinaghirapan niya. Ngayon mga kababayan, parang natutulala na itong ating administrasyon. Hindi na alam kung anong gagawin. Diba? Una, nagpahayag na gusto na, handa siyang makipag-ayos sa mga Duterte. Tapos sunod, humingi na siya ng sorry. Diba? Nagsusuri na siya. Magsusuri ka pa tapos sa ginawa mo. Tapos, ito ngayon, ang mga kabinete niya, pinag-ano niya ng submit ng resignation. Kaya lang mga kababayan, dapat sana maganda upang kasi sabi niya parang ma-reorganize daw ang kanyang mga kabinete. Kung sino yung dapat matanggal ay matanggal. Kaya lang courtesy to no? Nagpaano siya ng parang mandatory yung resignation nga sinasabi. Dapat kung talagang tinanggal niya. Parang may dating sa kanya. Itong ginagawa niya, mga kababayan, parang lang Parang, kunwari, binigyan niya ng pagkakataon ng mga mag-resign. Parang yung mga kurap, malamang siguro yun, kaya kabahan na sa impeachment. Kasi, baka yung mga kurap sa kabinete niya, nakalista na niya kay VP Sara. Kasama na yan sa ebidensya nga hawak ni VP Sara. Unang-una, itong sa itong sa DPWH. Yung napaglaanan ng bilyon-bilyong pera. Kaya sabi ni BBM, hindi na daw siya interesado sa impeachment ni VP Sara. Kaya lang si VP Sara talagang gusto niyang ituloy. I want bloodbath, nga sabi ni VP Sara. Bloodbath talaga to. Bloodbath talaga to mga kababayan. Malamang talaga to. Talagang lapagan ito ng mga matitibay ng ebidensya. Kawawa dito si Saldico at si Martin Romualdez. Naalala natin yung sinabi ni VP Sara doon sa unang hearing sa Quadcom. Ang sabi niya, bakit daw siya aatin pa ng samantalang ang dalawa lang ng tao lang naman daw ang may hawak sa budget ng Pilipinas, si Saldico at si Martin Romualdez, sabi niya. Nasa daw yan, nasa papel daw yan, makita daw ng taong bayan yan. Hindi na daw siya kailangan pang ng witness. Di ba? Baka ito ngayon, kasi sabi niya, hindi daw siya hindi na daw niya kailangan humarap o magpaliwanag. Magpaliwanag daw siya sa tamang binyo. Baka itong sa impeachment mga kababayan ay tamang binyo talaga to. Kaya sa ngayon pa lang, kinakabahan na ang administrasyong Marcos dito sa impeachment. Alam niyo bakit? Wala yung pambato niya, laglag Patunay lang yan nga si Marcos ay walang power. Si former President Rodrigo Roa Duterte pa rin ang majority sinusunod ng mga Pilipino. Di ba? Ngayon, nagdalamhati pa ang mga Pilipino sa ginawa ni BBM. Na pinadala si PRRD doon sa dahig na walang due process. Dumagdag pa itong si Clarissa Pama de Paz, nilapastangan niya si PRRD nga ngayon kasalukuyang mayor ng Davao City nga nandoon ngayon sa dahig, di ba?
Hindi niya ba naisip na nung panahon ng kampanya ng 2025 eleksyon, yung mga politikong o mga alipusta kay BP Sara, majority sa kanila pinupulot sa kangkungan. Yung Quadcom, marami sa kanila sa kangkungan napunta. Ba? Yung mga congressman nga pumirma sa impeachment ni BP Sara, marami sa kanila napunta sa kangkungan. Hindi nag-iisip itong si Clarissa Pama de Paz nga ang mga Duterte suportado ng taong bayan. Majority sa mga Pilipino mahal nila ang mga Duterte. Ito si Clarissa Pama de Paz. Nilapastangan niya ang isang Duterte. Ngayon, siya ang sumalo ngayon sa galit ng taong bayan. Ang una, noong pinost niya yung viral video niya nung una, ano lang, 5 minutes lang yata, basta ano lang, no? Talaga, kasi ano to sa TikTok, nagtitinda to ng mga product ng Procter & Gamble. Ano na agad, no? Inaano na yung paninda niya, hindi na ano, binoykot ng mga customer niya. Pagkalipas ng mga oras o araw, hindi nasiyahan, taong bayan na, binoykot na ang mga produkto ng Procter & Gamble. Ngayon, anong mangyari? Ilang milyon ang malulugi niyan. Nang dahil kaya naghihingi siya ng suri sa mga naapektuhan. Wala, dahil sa ginawa niya, pinapasubo niya ang Procter & Gamble, no? Hindi niya alam nga ang Duterte inalipusta niya, pati mga leader sa iba't ibang bansa humahanga kay Duterte dahil kahit nakakulong sa dahig, landslide ang suporta ng mga Pilipino sa kanyang lalawigan. Hindi niya iniisip yun, ang lakas ng loob niyang alipustahin si Rodrigo Roa Duterte. Ngayon, ayun, tapos ngayon iiyak-iyak siya nga walang luha. Sabi pa niya, may sakit daw sa puso ang kanyang nanay. Huwag mo nang idama yung nanay mo. Hindi mo pinag-isipan, naisip mo ba yan? Nung tuwang-tuwa ka sa ginagawa mo kay PRRD. Di ba hindi? Pakinggan natin mga kababayan ng yung kanyang drama. Hindi ko po alam kung saan ko dapat umpisan yung paghingi ko ng tawad. Pero, ayoko umiyak kasi baka sabihin ng iba, nagpapaawa lang po ako. But, gusto ko lang pong humingi ng tawad sa BGYO, sa Star Magic Film, sa ACES, sa lahat po na naging affected, naapektuhan sa hindi na pag-isipang post, sa maling ugali, sa pinost ko po na hindi pinag-isipan. Alam ko po, hindi ako pwede magrason na hindi ko pinag-isipan yung post ko. Opo, hindi ko na po ipagtatanggol yung sarili ko doon. Alam ko po, nagkamali ako. Tinatanggap ko po na nagkamali ako. And humihingi po ako ng tawad mula sa puso ko. Kaya lang po ako nag-private ng mga social media ko. Dahil para sa akin na lang din po. Kasi ayoko po mabigla sa mga nangyayari. Dahil may sakit po ako na connected sa puso. Kaya ayoko po mabigla sa mga pangyayari. Lalong-lalo na po yung pamilya ko. Ayoko pong madamay sila sa ganito. Hindi. Lalo na ngayon lang nangyari to. Yung mama ko may sakit pa po sa puso. Kaya ako... Mama daw niya may sakit sa puso, siya daw may sakit na connected sa puso. Ngayon nagdadrama na siya. Matapos sila magtawanan, tuwang-tuwa sila. Abot tainga yung ngiti nila noong inalipusta nila si PRRD. Diba? Tapos ngayon, iiyak-iyak. Diba? Viral na naman to siya, pangalawang viral to mga kababayan. Pero walang luha. Ito si Atit magaling na magaling na artista. Siya lang ang umiiyak, nakita kong walang luha.
Ilang minuto umiiyak yan pero walang luha. May sakit daw siya. Pero nung ginawa niya, naisip niya ba yun? Naisip niya ba pamilya niya ang ginawa niya? Siguro nabigla lang siya, hindi niya alam nga ganito ang mangyayari sa ginagawa niya. Hindi lang kasi niya alam nga ang mga Duterte suportado ng mga taong bayan. No? Kaya tanggal na yata to mga kababayan sa trabaho. Pinaparusahan na yata to sila. Sila kasi parang lahat yata nga nagtatawanan ay inaalis ng kumpanya. Siyempre, talagang mapapasubo ang kumpanya dahil sa ginagawa nila. Kahit sino naman siguro, ganun talaga ang mangyayari. No? Kaya sa susunod kasi, dapat gamitin yung talino. Matatalino itong mga ito eh. Ngunit, nadala lang sila sa kanila. Hindi malaman kung may nag-utos sa kanila o ano. Kasi, bakit naman sa dami lang may topic, bakit naman Duterte pa ang napili nila? Diba? Hindi na nila napag-usapan yung sitwasyon ng ating gobyerno ngayon, yung pangungurakot sa pira ng bayan. Bakit ang nanahimik ng Duterte? At naghihirap doon sa ibang bansa dahil sa ginagawa ng administrasyon, yan ba talaga ang target nila? Ibig sabihin, maano to sila sa administrasyon? Hindi malaman kung sila may nag-uutos o ano. Kaya, good luck na lang sa iyo, Miss Clarissa Pamadipas. Sabi nga ni BP Sara, ang suri daw, para lang yan sa isang bagay nga hindi sinasadya. Pero kung ang isang bagay ay sinasadya mong gawin, sadya mong ginawa, magdusa ka, pagbayaran daw. Ito ngayon ang nangyayari sa'yo. No? Sa susunod kasi, matuto kang gumalang at rumispeto sa kapwa. Yan ang naman importante sa atin eh. Galang at respeto sa kapwa. Ayan, maging payapa ang ating bansa pagka ganyan. Kasi lahat tayo may galang at respeto sa kapwa. Hindi yun ang gagawin ni Marcos Jr. kay PRRD. Kung may respeto at paggalang siya. Di ba? Hindi alipustahin ni Miss Clarissa Pamadipas si PRRD kung may respeto at paggalang siya. Di ba? Oh. Kaya, ayun. Kaya sa susunod, pagbutihin mo at kung magkaroon ka pa ng pagkakataon, makakuha ulit ng trabaho, ay matuto ka naman. Matuto kang rumispeto at gumalang sa kapwa-tao. At maraming salamat mga kababayan at mga supporter ko dito sa aking munting YouTube channel. Maraming salamat sa inyo, sa mga viewers ko at saka sa aking mga subscriber. Maraming salamat. Kahit pa paano mga kababayan, unti-unting nagkaroon ako ng subscriber kahit pa paano, dalawa o tatlo. At least nagkaroon unti-unti nang gumagapang ang aking munting channel. At magandang umaga sa inyong lahat mga kababayan.